Brother Mike, you can use the Bible. Okay, dyan sila doon. Purihin po ang Panginoon. Darako na po tayo. Or 10. Tama-tama lang po yan. Medyo mahaba po yung mensahe ng inyong lingkod. Ahead po tayo ng 1 week. Na po? Dapat next week pa yung ating Palm Sunday. Pero gaganapin na po natin ngayon. Na po? Yung ating topic, the triumphal entry. Andyan po yan. So paghandaan nyo po yung text na pong yan. Na po? Basahin po natin. Verse 1? Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok na mga Olibo, inutusan na Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ni propeta, sa lungsod ng Sion ay pahayag ninyo, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating, siya ay mapagpakumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po'y dumako sa pananalangin. Amang banal, marami pong salamat muli. Purihin ka Diyos na narito na po kami, nakahain ng iyong katotohanan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita bago pa namin pagsalu-saluhan at gamitin, Panginoon, kabusugang spiritual. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin, pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Kung ating pong mapapansin, bago po pumasok ang ating Panginoon Kristo sa Jerusalem, na po, ginugol niya yung kanyang kaunting panahon sa Bethany, Britanya. Na po? At doon, yung kanyang natitirang panahon, kapiling niya yung tatlong mga mahal niyang kaibigan. Si Maria, Martha, and Lazaro. Na po? Bago siya bumalik sa Jerusalem. Now, dito po, kung liliwanagin po natin, sa panahon pong ito, ang Hudyo po ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng bansang Roma. Under po sila ng Roma. Mahabang panahon na po. Kaya lahat ng bahagi ng batas ng Roma, sinusunod po nila. Dito sila nagbibigay ng kanilang tax. No? Yan. Mas ginugusto po ng Rome na mahumaling sila sa kanilang mga relihiyon. Mabuyo sa relihiyon. Kisa rather than magkaroon sila ng king o hari. No? Ayaw ng Rome na mayroong presidente, prime minister o hari ang Hudyo. Para nasasakop po nila sapagkat dito nagbibigay ng buwis itong mga Hudyo. Na po? Now, kung inyong mapapansin po yan, pag binalikan po natin sa Matthew chapter 2, ano po? Mahaba po yan, verse 1 at saka 8.
Siguro, kwento ko na lang. Na po? Nung ipanganak ang ating Panginoon Kristo, nung time na yan, na po, mayroong 3 wise men na dumating na nagkaroon ng courtesy call kay Herodes. Pagdating kay Herodes, ang sabi ni Herodes, sabi niya, pag nakita niyo ang sanggol, kasi ang sabi ng 3 pantas, papunta kami upang mag-worship at magbigay ng aming handog. Then ang sabi ng Herod, sabi niya, pag nakita ninyo, sabihin niyo sa akin, ako man ay pupunta para magsamba sa kanya. See? Pero ipinakita po ng Diyos sa panaginip ng 3 ito na iba ang balak nung ni Herodes sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi doon, nagbago sila ng daan, pauwi. Na po? Now, sa verse 16, chapter 2, verse 16, tingnan natin. Nung hindi na dumaan yung 3 pantas kay Herodes, ang ginawa ni Herodes, verse 16, nang magkagayon nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at sa buong palibot doon. Noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagsisiyasat sa mga pantas na lalaki. See? Lahat ng sanggol, simula sa bagong panganak hanggang sa 2 taon, pinatay lahat yon na Herod, na po, para maiwasan na itong Kristong ito ay magiging hari. Na po, pansinin po natin yan, na po, alam po ng mga ito, ng ating Panginoon Kristo, maging sa genealogy ng kanyang kapanganakan. Pag binasa nyo ang Matthew chapter 1, verse 1 hanggang 17, from Abraham to David, 14th generation, from David hanggang doon sa pagkabihag sa bahagi ng Babylonia, no? Yan na rin ang Roma. No? Babylonia, 14th generation, and from sa pagkabihag hanggang kay Kristo, 14th generation, 42 generation lahat, na si Kristo nanggaling sa lahi ni Abraham. See? Nakukuha natin, hindi pa. No? Now, kaya nga dito, yan po yung bahagi. Alam po, kaya makikita po natin dito, nung pumasok ang Panginoon Kristo galing sa Bitanya, alam lahat ng tao na darating siya. Superstar ang ating Panginoon Kristo. Na alam ng lahat kung paano yung tubig nagiging alak, yung 5 tinapay, 2 isda, napapakain sa libo-libo. And then, pagkatapos lahat ng may mga karamdaman na demon possessed, lahat ng may mga iba-ibang uri ng karamdaman na papagaling. Then, pati patay, nabubuhay, alam nila. Kaya nga nung pumasok ang ating Panginoon Kristo, sakay ng isang asno, lahat sila nagbubunyi. Alam nila na galing ito sa lahi ni Abraham. Ang purpose ng bawat isa, kunin ito na maging hari. See? King. Wala silang hari. Yung hari nila, si Herod. Sakop sila ng Roma. Mahabang panahon. Yan. Kaya usana sa kataas-taasang anak ni David. Yung ganyan. Pinapuri yung Diyos sapagkat nagpadala na ng magiging hari. Yan. Now, yun po yung history na po ng bansang Israel. Sakay siya ng isang asno. Pansinin po ninyo. Ang asnos, symbol ng humility, kapakumbabaan. Pagkasakay ka ng isang kabayo, ano po? Pagsakay ka ng isang kabayo, royal blood ang dating mo. See? Isa kang conqueror, isa kang warrior.
Ganyan. Pero sa kanya, donkey. Palatandaan ng kapakumbabaan. Kaya makikita nyo sa Philippians chapter 2, di ba? Verse 6, kahit na siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakang makipantay sa Diyos, bagkus sinubad niya at naging tao. Nung masumpungan sa pagiging tao, pinasok pa niya yung kategorya ng isang alipin. Yung alipin, yung kahit nasaan kayo utos, susunod ka. Kaya nga sinabi doon sa verse 10, sumunod siya hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus, na wala siyang inaalala. Now, so, ito po yung bahagi na makita po natin. Hindi po nila naisip ng Panginoon Kristo, hindi lang siya isang hari, King of Kings, or Lord of Lords. No? Kundi hari at tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. No po? Ito yung takbo po ngayon. Naging sa kasalukuyan. Ilang ulit na yan, ilang taon na yan, paulit-ulit na ganyan. Na po, nung araw, pasimula kami sa ganyan eh. Kapag kapanahon ng Palm Sunday, pagka binidnisyon niya ng pani, banal na yon. Banal na yon. Yung mga may hawak ng palaspas, iuwi nila, ilalagay sa ito. Sok-sok na ganyan. Nakakita na kayo nun? Ha? Ang iba sa ilalim ng bahay. Yan na ano. Para kung mayroong impacto. Kung mayroong mga evil spirit, may mga hindi makapasok, hindi makaakyat, hindi makapasok. Kasi takot sila doon. Nakita ninyo? Yung reverse ng mind ng tao, napunta sa elemento, hindi na kay Kristo. Nakita ninyo? Kaya ngayon makikita nyo, ang daming parapernalya, ang mga relihiyon, ang napupuntang kapangyarihan sa elemento. Nakakita kayo ng mga exorcist, mga films, mga kita nyo, dinidiin nyo mga krusipiyo. Walang kapangyarihan po yan. See? Ang cross, sign of death. Anong tawag dito sa Tagalog? Sign ng kamatayan. Na po, tingnan mo yung mga naka-oxygen dyan. Lagyan mo ng krus sa dibdib, sipain ka. Kasi ang cross, sign ng kamatayan. Once na namatay ang isang tao, nilalagyan siya ng cross. Bakit? Nangangahulugan na ang kamatayan nagtagumpay na sa buhay ng tao. Kaya makikita mo, sa lahat ng ating sementeryo, nandyan. Pero ngayon, di na uso yan. Sa lapida na lang. Hindi nakikita nyo? Andun, sa lapida, may krus na maliit, tapos RIP, tapos pangalan ng tao, yung kanyang kapanganakan, yung kanyang kamatayan. Ganun na lang. Pero mayroong sign. Maraming ginagawa ang tao na nalalayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Ang dami, mga ginagamit. Mayroon dyan, may nakita ako sa Facebook, yung putol na kahoy na ginawang kamay, kulay itim, hawak ng pari, nakalinya rin na ganyan yung mga tao. Hawak niya yung putol na kamay, nilalagay lang sa ulo. Nakita niyo sa Facebook? Ha? Isa, pagka nalagyan, okay na, alis na siya. Isa na papatong lang yon. Ano kaya yon? Sa Rome, once na nakakita ka ng isang tao na nagpapasa ng cross, alam ng tao na ikay makasalanan. Di ba? Once na nakita ang nagpapasan ka ng cross,
alam ng tao na ika'y mamamatay. See? Yan ang isang elemento na kaparusahan na imbento ng Roma. Yung kamatayan sa cross. Alam nyo kasi, nakakatuwa. Yung kamatayan sa cross, andyan na lahat ng uri ng karakter ng tao. Yung nakabayubay dyan, mayroong nananaghoy, mayroong nagmumura, mayroong nagtatagis ang kanilang mga ngipin, mayroong nandudura sa mga umuosyoso. Ang katuwaan nila doon, unti-unting nakikita nilang namamatay. At yan ay para sa mga makasalanan. Pero inilagay nila ang ating Panginoon Kristo doon, palatandaan na siya ang pinakamasama. Although, ang sabi ng Biblia, inilagay si Kristo sa atin para kailangan mo sa iyong kaligtasan. Ang Diyos, nasabi ng banal na kasulatan, John chapter 4, verse 23 to 24, God is Spirit, and He must worship in spirit and in truth. See? Hindi mo siya pwedeng saktan, nisuntukin. Hindi nakakaramdam. Hindi mo siya pwedeng ipako. Kaya nga nanghiram siya. Kaya makita po natin yung kanyang hiniram. Sabi niya sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita nyo nakatali doon ang mag-inang asno. Kalagin ninyo, pag sinita kayo ng may-ari, sabihin nyo, gagamitin ng Panginoon at ibabalik din. See? Yung kanyang authority, nandun. Pero yung bahagi ng kanyang pangangamkam, hindi, ibabalik din. Naalala nyo, maging katawan tao siya, lahat hiniram niya. Okay? From nanay sa laman. Mula sa laman ng tao. Ang sabi ng Biblia, na po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. See? Paano may papako ang isang espiritu? Paano magkakaroon ng dugo ang isang espiritu? Sinasabi ng kautusan, ayon sa kautusan, lahat ng bagay nililinis sa pamamagitan ng dugo, pero walang kaligtasan kung walang pagkabubo ng dugo. Kailangan ng dugo. Kaya pumasok si Kristo sa laman. Makita nyo, lahat yan hiniram niya. Tatay-tatayan, panganganakan, wala hindi sa ospital. Hindi, ano pa? Marami, yung upper room, ginausan nila ng Lord's Supper. See? Hiram lang yun. Sa isang kaibigang mayaman, yung may-ari ng libingan. Yung libingan niya, hiram din. Lahat hiram. Wala siyang sarili. See? Hiram. Maabot lang yung ating kalagayan. Ito, donkey. Kita ninyo? Hiniram niya yan. Naalala ko, nang umuwi dito yung unang papa ng Roma, no? Pinaghandaan yan. Tapos, yung bahagi ng kanyang sinakyan, alam niyo kanyang sinakyan? Ha? Crystal tube. Bulletproof. See? Andun siya sa loob, kita siya ng lahat, kasi salamin, kaway-kaway sa lahat ng mga nakaipon na nag-aabang sa kanya. Sa labas ng crystal tube, andun yung sa harap, dalawa, doon, dalawa, tig-isa, bawat kanto. May gwardiya, may bantay. See? Ang ating Panginoong Jesucristo, nung pumasok sa Jerusalem, hantad siya sa lahat ng tao. Walang proteksyon sa kanyang sarili. See? Ando na.
Siubad ng kanilang mga balabal. Ang iba, gumamit ng mga palma. Anong tawag dito? Yan. Gumamit. Ang iba nagsibali ng sanga. Na inilatag sa kanyang dadaanan. Bilang isang hari, king of Israel. Yan po. Now, pero nung mabigo, kapasinin ninyo, nung mabigo sila sa bahagi ng kanilang ninanais na maging hari ang ating Panginoon Kristo, pag tinignan po ninyo, narito po sila. Sumisigaw. Crucify Him. Crucify Him. Ito yung mga taong ito, pinagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, pinakain ng ating Panginoon Kristo. Lahat-lahat. Pero nung mabigo sila, na gawing hari ang ating Panginoon Kristo, andun sila, humihingi kay Pilato. Crucify Him. Meron ba akong talata dyan, palangga? Pakilagay mo. Yan? Wala? Hindi yan. Hindi yan. No, hindi na yan. Wala siguro. Nagsisisigaw po sila. Crucify Him. Crucify Him. Now, balikan ko po, tingnan po ninyo yung kapangyarihan kung nasaan. Wala sa lahat ng bagay. Narito po yung kapangyarihan ng Panginoon. Luke chapter 10, verse 1. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan. See? 72 disciples na kanyang inutusan na magsihayo sa mga lugar na kanyang pupuntahan. Bumalik ang 72 na ito, ang bahagi po ito, ang sabi doon sa verse 17, masayang bumalik ang 72, iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. The power is only in the Lord Jesus Christ. Hindi yan sa mga bagay na kasangkapan. Sa Acts chapter 3, verse 1 to 7, minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa noong ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya akong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Niyo? Ang kapangyarihan to power na sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pong sabi niya? Matthew chapter 28, verse 18. All power in heaven
and in earth. Ibinigay na sa akin. See? Kaya ang sabi niya sa Philippians chapter 2, verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Verse 11, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa kalulahati ng Diyos Ama. Lahat sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Alam ba niyo may nangamubuhay po ron sa ilalim ng lupa? Tinalakay na natin dito noon. So, ganito po yung nangyari. Pinipilit nila ang Panginoon na maging hari. Kaya nung mabigo sila, Matthew chapter 27, verse 22 to 23. And Pilate, ang sabi diyan, sinaka nila, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag ninyong Kristo? At sumagot ang lahat, ipako siya sa krus. Nawala na yung Hosana, Hosana, the Son of the Highest. Ngayon, nandun. Crucify Him. Crucify Him. Na po? Crucify Him. Now, mga minamahal, tapos na tayo sa yugto na yan. No? Yung chapter na yan, wala na. Andito na yung Kristo, pumasok sa atin. Kukuha ninyo? Wala na siya sa Jerusalem, wala na siya. Andito na siya sa buhay natin. Nung kilalanin mo at sampalatayan ng si Kristo sa buhay mo bilang tagapagligtas, pumasok sa buhay mo ang ating Panginoon sa Kristo. Okay? Andiyan na po yan. Ang sabi ng babaeng Samaritana, John chapter 4, verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Yan po yung sabi ng babae. Now, naganap na po yan. Yung hula ni Propeta Isaiah, sabi diyan, no, not Prophet Isaiah, no. Psalms, chapter 61, verse 2, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. See? Anointed. Hinirang, ha? Anointed. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag ang darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. See? Yung hula po ito ni Propeta Isaiah patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ha? Ang ating Panginoon Jesucristo, ang tema ni Propeta Isaiah po diyan. Na po? Now, nung panahon na ni Kristo, pumupunta siya sa mga sinagoga, binuksan niya ito.
yung hulang ito. Binasa niya sa tao. Ano po? At tingnan po natin sa aklat na Luke chapter 4, verse 16 to 21. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Pansinin niyo. Okay? Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magagandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo niya ako upang palayain ang mga api. Kung ano po yung nakalagay na hula ni Propeta Isaias, ito po yung binasa na niya sa loob ng templo. See? Na ang pinakatema ng sulat ni Propeta, yung kanyang sarili bilang anointed, bilang Messiah, na kung saan yun din ang sinasabi ng babae. Alam ko na darating ang Kristo, ang Messiah. Dumating na po. Ngayon, kung titignan po natin, mula sa sulat ni Propeta Isaias, hanggang sa panahon na binabasa ng ating Panginoon sa Kristo, 700 years ang pagitan nito bago niya binasa sa harap ng tao. Na po? Now, ang sabi doon sa last verse, 21, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. See? Natupad ngayon. Ano po? Yan ang sabi niya. Ano po kaya natupad po ngayon? Ano po? Pasok na po tayo sa ating kapanahunan. Matthew chapter 24, verse 3. Tingnan po natin. Habang si Jesus nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Signs, palatandaan. Na po, hindi na po hula. Signs, para maunawa ng lahat. Maging ng mga walang ganong inabot. Na po? Halimbawa, kahapon umulan kulimlim ng panahon. Di ba? Kumulimlim muna. Alam mo na kasunod nun, uulan. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Signs. Now, tingnan po natin. Ano po ang mga palatandaan ng inyong muling pagparito? Ito po yung tanong niya. Sa verse 32, Matthew chapter 24, verse 32 to 33, ayan na po. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos, kapag ang mga sanga nito ay umusbong na at nagkakadahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Sinabi ng Panginoon, ngayon na. Ngayon na. Naganap na, ang sabi ng Panginoon, naganap na. Now, dyan po makikita po natin, alam po natin ang igos ay national tree ng bansang Israel. Na po? Naalala ko noong 1992, mayroong isang religious na nakita nila, nagkaganito. Nagsupling na yung igos, nagkaroon na ng mga sabi sa kuyunin, sarinsing. Dineclare nila na darating ang Panginoon Kristo October 28, 1992. See? Ginawa nilang literal. No? Ito po hindi literal. Ang pinatitignan sa atin, yung bahagi ng pagbabago,
Ang pagkaroon ng usbong, yung pagbabago po ng takbo ng ating kapanahunan sa verse 33. Ang sabi ng verse 33, halos naririto na. Yung sinabi ng Panginoon, narito na. See? Pagka nakita mong gano'n ang itsura, halos naririto na. Ha? Darating ang Panginoon, hindi na sa Jerusalem. Nanyo. Narito na. Matthew chapter 24, yes. Okay? 24 verse 4 to 7. Basahin natin, nunawain natin yan, ha? Tapos kayo mismo magsasabi kung wala pa yan. Ha? Sumagot si Jesus, tanong kanya mga alagad, kailan mangyayari ito? Ha? Sabing ganyan. Sagot, ito. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Okay? Marami na yan. Ha? Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Naniniwala ba kayo? Ha? Naniniwala ba kayo? Na nakapasok na itong mga to? Ngayon, makakakita kayo pati sapatos ng pastor. Ha? O barin? Yan. Ganito. Barin yan. Tapos ilalagay dito. Yun na. Tutumba na yan. Nakita na yan? Ha? Oh. Nawawala ng kapangyarihan kay Kristo. Nakita, pag ginanyan yan, buwa lahat. Nakikita ninyo? Meron dyan, pinipilit niya. Ayaw. Niluluko pang gano'n. Ha? Nilalagay niya kapangyarihan sa sarili niya. Hindi sa Panginoon. Reverse. Ganyan po. Mayroon na ngayon, ang sabi diyan, Father of Revival. Kukuha ninyo? Father of Revival. Tingnan po ninyo. Alisin na natin ang John 3:16. Tingnan ninyo kung sino ang Father of Revival. John 3:16, for God so loved the world, ang Diyos, that He gave, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. See, namamatay sa cross. Kung sino ang sumampalatay sa kanya, who believe Him, will not perish, but have everlasting life. Ang Diyos ang nagbigay ng ating ikaliligtas. Ang kaligtasan sa pamagitan ng iyong pananampalataya. See? Alisin na natin yung Isaiah, chapter 53, verse 6. Ang sabi doon, lahat tayo, parang tupa na nangaligaw. All we like sheep have gone astray. Na kanya-kanya tayo ng daan. But the Lord hath laid on Him, ipinasa sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. May balik tayo sa Diyos. Ang Ama, ang Father of Revival. Hindi pwedeng angkinin yan. Hindi pwedeng. Romans chapter 5 verse 9, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan ni binigay ang kanyang anak para sa pamamagitan ng kanyang dugo. Maligtas kayo sa inyong mga kasalanan. Tapos ngayon sasabihin ko, ako ang ama ng pagkakasundo. Ako ang maama ng pagbabalik ng tao sa Diyos. See? Ang laki, ha? Kung hindi nyo pag-aaralan, mga kapatid, maliligaw tayo. See? Andito na ngayon. I am the appointed Son of God.
Narinig niyo yan? I am the appointed Son of God. Lahat ng kaluluwa ng tao dadaan sa akin. Kalat na po ngayon yan. Yan po sa panahon natin ngayon. Pinakikita ko lang sa inyo. Ang sabi ng Biblia, tayong lahat, yun na, sa 24, Matthew 24, verse 4 hanggang 7. Basahin natin. Maraming paririto sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang may liligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan. 5 ba yun? 6? At makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. See? Nakikita nito? May narinig na ba kayo nagkagira? Wala. Israel, Ukraine, Iran, Gaza. Ha? Ngayon ang China patuloy na ng bubuli sa Pilipinas. Ang sabi ng China sa Pilipinas, huwag kayong makikialam sa problema namin ng Taiwan. See? Nagbubukas siya ng sa Taiwan. Ito na po yung panahon na lahat ng mga pangunahing bansa ang kanilang paghahanda will equip sa bahagi ng pakikidigma. See? Ito na po. Tignan nyo sa Facebook yung larawan ng Gaza. Mass evacuation patungo ng North Gaza. See? Yung mga bata, nilalagyan ng bracelet identification para kung tamaan ang bala ng kanilang mga magulang, alam kung sino itong batang ito. Napakarami yan. Nagdidilim ang tao. Ito na po yung panahon ngayon. Lahat ng kaguluhan yan. Yan sinasabi ng Panginoon, narito na. Ngayon na po yung panahon ng tao nagrarambol sa kanilang mga religion. Kita ninyo? Ha? Ang nagtayo ng religion namin, sige na to, sige noon. Since, kayo na to, 33 AD o ganon. Kayo, bagong sulpot. Religion. No? Nasaan si Kristo? Wala. See? Ang kaligtasan ngayon sa pananatili. Pag-akap sa iyong relihiyon. Hindi sa bahagi ng pakikipagrelasyon kay Kristo. Ang kaligtasan ngayon sa bahagi ng kapangyarihan ng pag-anib at pananatiling kaanib. Hindi sa bahagi ng iyong pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi ko nga, ano naman ang relihiyon mo, basta may relasyon ko sa Panginoon. Panghawakan mo, ligtas ka. Relasyon, pananampalataya. Pero kung wala ka niyan, relihiyon lang sa'yo. Walang isinama si Kristo sa krus na pangalan ng relihiyon, maliban ang kanyang sarili. Kaya ang hamon niya sa bawat isa, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father but by me. See? No religion that was nailed on the cross. Only Jesus Christ. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16 to 17. Wala dyan palangga? Wala? So hindi mo siya matres. Okay, wag na. Pananampalataya. Kahit ano pa ang gawin mo, akapin mo yung 5 reliyon sa buhay mo, hindi ka pa rin maliligtas. Hindi ka mababago. Hindi ka mababago. Tanging si Kristo lang ang makakapagbago sa iyo. Ha? 2 Corinthians 5:17.
Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. See, wala na ang dati niyang pagkatao. Wala na. See, sa halip ito'y napalitan na ng bago. See, sinabi ba diyan kung anong pangalan? Kristo lang ang pwedeng magbago sa iyo. Maraming gustong nagbago, panandalian. Kaya makikita mo, marami diyan ng Kristiyano. Christians only and the names. Ha? Pero hindi po sa bahagi ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yon? Ha? Kaya makikita nyo, may mga tao diyan na Kristiyano, pero pagpasak sa simbahan, 1 oras, 2 oras, banal. Yun. Kasi hindi sila makasigarilyo sa loob. Hindi sila makainom sa loob. Hindi sila makapag-drug sa loob. Hindi sila makasugal sa loob. Banal sila. Pero paglabas, yun din ang buhay nila. Wala silang pagbabago maliban si Kristo ang siyang makapagbago. Nakukuha po ba natin? Walang kapangyarihan ang lahat ng bagay maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Naalala ko yung kwento. Nasa loob ng simbahan, ang sabi ng isa, kukwentuhan sila, katabi niya. Sabi niya, nagulat ako, pare. Nagulat talaga ako. Akalain mo yung binatilyo, nakita ko pumunta dun sa unahan. Tapos sumugot sa bulsa. Yung pala, paglabas niya, sigarilyo, nagsindi sa kandila. Oh, sigarilyo? Nagsindi sa kandila. Sa gulat ko, sabi niya, na nabitiwang ko yung hawak ko. Sabi ng kumpare, bakit anong hawak mo? Red horse. Yeah. Ngayon na po. Ngayon na. Now, alam niyo yung istorya ng Sodom and Gomorrah? Ha? Alam niyo yun? Okay. Sodom and Gomorrah. Tinupok yun ng Diyos. Alam niyo kung anong kasalanan doon? Walang habas na pagsasaya. Yun lang. At yung lalaki ayaw nang makipagtalik sa babae. Yung babae naman ayaw nang makipagtalik sa lalaki. Okay? Gusto nila, lalaki sa lalaki, babae na sa babae. Yun. Ginunaw ng Diyos pamamagitan ng apoy. Kumpara natin sa ating panahon. Okay? Sino nakakaisip sa ating panahon? Okay pa ba ating panahon? Dagdag natin sa ating panahon na wala doon sa Sodom and Gomorrah. Okay? Ano bang wala doon? Sodom and Gomorrah. Sa ating kapanahonan. Walang pugo. Doon. Walang drugs. Doon. See? Ano pa? Walang scams. Walang mga scammer. Ako, ang dami kong customer na scammer. Alam nila, madali ako magbitaw ng pera. Grabe. Bawat isa, punong-puno yung friend request na nag-a-apply. Ang dami. Kwento ko lang sa inyo. Walang fake news. See? Walang drugs. Walang krimen. Ngayon ang bansa natin nagkakagulo sa drugs at krimen. JNK. Drugs. Nahahati-hati ang kaguluhan ng Pilipino patungkol dyan. Sa Sodom and Gomorrah, wala yan. Ngayon po, ang uso ngayon, alam niyo kung ano? Yung lalaki, pinatatanggal niya yung bukol niya dito. Ha? Wala na dito. Yung bukol niya, nililipat niya dito. Di ba?
Ayaw niya ng isa eh. Gusto niya dalawa. Yung kanyang mga balahibo, pati sa binti, iniinuman niya ng gamot. Ayun ba'y pera? Pinapapaltan niya ng kanyang kasarian. Di ba? May magaganda ngayon, di mo mahalata. Kaya makita mo, may kano doon nung araw sa base, pinatay niya yung kanyang dinit, nung matuklasan niya yung pala lalaki, pinatay niya. US Navy. Di ba? Kasi babae kung tingnan. Ito na po yung ating panahon ngayon. Kinakasal na po yung dalawa. Same sex. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Tapos tatanungin na nagkasal. Oh, you kiss the bride. Sinong bride doon? Di ba? You kiss the bride. Kinakasal na ngayon, yung isa nakatayo, yung isa nakahiga sa towel. Nakakita na kayo niyan? Samantalang ang kamatayan, the meaning of death, separation, paghihiwalay. Magsasama kayo sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at kahirapan, sa buhay at kamatayan. Hanggang doon lang. Ay ngayon pati patay, kinakasal na sa buhay. Ngayon na po yan sa lahat ng kaganapan. Ito na po yung panahon natin na maging ang mga anak ng Diyos, binibigay ng lalhati yung kanilang sarili. Yung mga bagay na nasa sanglibutan. Lingkod ka ng Diyos, nagkakabit ka ng banderitas ng... Kakabit ka ng banderitas ng piyesta. Alam mo tinatagas dyan, idol? Ang dami, magandang lahat-lahat. Tuwan-tuwa ka. Street dancing ka. Sabi sa pukpuk. Terrible. Sayaw mo sa idol? Di ba? Grabe. Diyos-Diyosan. May mga Kristiyanong hindi mo makita sa simbahan, pero makikita mo dun. Lalaro, gagala, ganyan. Makikita mo, mahusay ka, ganun, number 1 ka, ganun. Sino tinataas mo? Sarili mo. Nilalahati mo, hindi ang Diyos. Never. Hindi mo maluhati ang Diyos sa mga gawin ganito. Pangsanglibutan. Ano po? Diyan po. Magkakagutom, kahirapan, lilindol, earthquake, tsunami, tidal waves. Nangyari yan sa Thailand noon. Di nila akalain, masaya sila. Bigla, nandito na ang tsunami. Grabe, lahat ng bahagi winalis yan. Wala. 100,000 ang namatay, mga minamahal. Mayroong mga naka-survive, tumakbo sa kabundukan. Pagdating sa kabundukan, fiesta ang mga ahas, mga cobra, nandun. Sila rin ang kinain. Totoo po yan. Kailan lang natatapos ang mga earthquake? Indonesia, ngayon ano na naman? Thailand ba ngayon? 7.7? Imagine. Ito na po, yung time natin ngayon. Ito na po. Sinishake na tayo lahat. Lahat ng uri ng sickness pumasok na po sa atin. Mapahayop, mapatao. Wala akong pakialam kahit may 100 ng baboy mo dyan. Pagka na ganito, na kinakailangan, katayin lahat, may sakit, patay lahat yan, wala kang magagawa. Andiyan ang Ebola, andiyan ang foot and mouth disease, nandiyan ang lahat-lahat, blue, ano itong tawag ito,
sa mga ibon, sa lahat, sa tao, HIV, no, andyan. AIDS, kung ano-ano. Ito ngayon, naranasan natin, di ba? Karoon tayo ng pandemya. Isa-isa yan. Nakikita na natin, pumapasok na. Marami pa tayong kapatid dyan. Biglang tumuklas para panlaban. See? Ang haba ng katanong ko sa Facebook, walang sumagot. Tungkol sa vaccine. Siyang iba dyan, meron na dyan. Turukan, nalumpo. Hindi na nakatayo. Ngayon na po yan sa ating panahon, mga minamahal. Dati yung Coron, Palawan, hindi yan binabaha. Ngayon, titik sa akin, pinupost ng pamangkin ko sa Nara. Uncle, tignan mo ang sitwasyon namin. Inaakyat na kami ng ahas lagi. Wala nang tuyo. Lubog na yung lugar nila sa baha, sa tubig. Yung Coron, hindi binabaha. Karoon tayo ng gawain dito. Walang dumating. Yung mga kapatiran dyan, sa lahat ng mga ano dyan, hindi makatawid ng San Nicolas. Kasi bahang-baha yan. Ang dami nating niluto na pagkain. Wala dumating. Ilan lang dumating. Basang-basa. Ilan lang sila. Kakawa. Bakit? Bakit ganito na yung panahon natin? See? Wala nang ligtas na lugar. Darating araw, wala ka ng pagtataguan. Ano po? Laganap na po yung kaguluhan. Mga kasamaan ng tao. Drugs, pagpatay, iba't ibang uri ng bisyo. May umiikot buong mundo. Malaking barko ang sakay, mga babae. Ang pinopromote, gawing illegal ang abortion. No, legal, not illegal. Gawing legal ang abortion. See? Ito na po yung ating panahon ngayon. Totally po na ang marami wala na pong takot sa Diyos na makapangyarihan. Na po? Ang sabi ng Panginoon, narito na. Kanina, di ba? Narito na. Revelation chapter 22. Verse 20 to 21. Sinasabi na nagpapatuto sa lahat ng ito. Walang ibang ating Panginoon, ha? Tiyak na nga, darating na ako. Hindi na yan, narito. Ha? Narito na, nangyari na. Ito. Tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Hesus, ang sabi ni Juan na sumulat. See? Tiyak na nga, darating na ako. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, anong ihanda ninyo? Ihanda na ninyo ang inyong balabal na mga pananampalataya. Ha? Ihanda na ninyo ang inyong mga palaspas ng inyong mabubuting paglilingkod at mga nagagawa para sa Panginoon. Darating siya. Darating siya. Darating siya hindi para pumasok sa Jerusalem, para dalhin ka sa bagong Jerusalem. Nakuha ba natin? Darating siya bigla. Bigla siyang darating. Walang kamalayan, walang makakaalam. Tanging yung may relasyon lang sa Panginoong Jesucristo. Siya nakakatiyak. Yan po. Basahin natin. Tumayo po tayong lahat. Basahin natin ang talata. John 14.
Basahin natin sabay-sabay. Go! Tayo manalangin. Amang banal, purihin ka Diyos sa iyong mga salita. Salamat po sa lahat ng katotohanan. Salamat po na nagsasalita na po ang panahon para sa amin. Ang mga palatandaan o Diyos na nandiyan, nakikita na po namin nagaganap na ngayon. Tulungan mo po kami na maunawaan po ang lahat ng ito. Prepare mo po ang bawat isa sa amin na sa bahagi ng pagdating ng aming Panginoong Kristo, na natili po kaming gising, buhay, malakas ang aming spiritual. Pagpalain mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso. Purihin ka Diyos sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Tayo po ay magsiyo pong muli.